Morning. 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 Okay. Natin kasi kinanda tayo. It's actually relative to what I'm going to tackle this morning. Now, I would like to talk about the so-called sovereignty of God. When you say sovereignty of God, ito yung isang katangian ng Diyos na ayaw tanggapin. Now, karamihan sa mga pinsan natin ay ayaw tanggapin. Kapag sinabi ko, pinsan natin, alam na this, di ba? Sovereignty of God. Yung inawit natin kanina, the time is in His hand. From the beginning to the end. Di ba? That speaks actually the so-called eternality of God. So it is relative, as I said a while ago, with what I'm going to tackle this morning. So, napintas na ito, dinggan tayo manalain. No? So, I think at may isang galat ni Apo Diyos na dapat tanggapin di may isang Kristiyano. Kailangan tanggapin na isang Kristiyano ang mga bagay na ito. Dahil nakikita naman yung sinasaad ng salita ng ating Panginoon. At matatagpuan ito sa aklat ng Psalms, chapter 24, verse 1 and 2. Ito po ay Psalm ni David. Okay? So once again, I would like to read the passage. Sumunod na lamang po kayo. Ang sabi dito, the earth is of the Lord and everything in it. The world and all who live in it. For He founded it on the seas, established it on the waters. Okay. Basahin niyo sa Tagalog. Walang Tagalog dito. Pakibasa mo, kapatid. Pakibasa ninyo. Andiyan na kayo. Okay. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Okay. Yun ba? Meron ba? Verse 2. Itinatayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kailaliman. Okay, yan pa, no? Ang ating pag-usapan sa umagang na ito. At sa po, no? So I would like to talk about the King or the Father of Creation. We did see the Father of Creation a while ago, right? Amen. When you say the Father of Creation, He is the one. Siya po yung, siya po ang gumagabay, siya po ang nagpo-protect. That's actually the character traits of a father. No? Ganun ang kadagian ng isang ama. Siya ang nagsusupport sa lahat-lahat. So, inawit natin yan kanina. So, lahat ng mga awit na yan, actually, sinabi ko sa mga youth natin na yan, awitin ninyo because maganda kasi yun kapag tayo nag-preach, yun, very related sa ating topic yung ating inaawit. No? Well, the Father or the King of Creation, that will be the title or, the passage that we're going, title that I'm going to be talking this morning. And we know that God is the absolute owner and sovereign creator of the universe. Amen. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito, di ba? At karamihan sa mundong ito, sinabi na, sino ba talaga ang namumuno sa mundong ito? Sino ba talaga ang nagtalaga nito? Sino ba ang may-ari nito? Di ba? Maraming katanungan ganyan. At ito ang sagot sa ating pag-uusapan. It is actually the very clearest passage that will answer the questions that I have just raised right now. Yan po, no? Yun yung scripture na makikita natin na sabi niya, the earth is the Lord and everything in it, the world and all who live in it, for He founded it upon the seas and established it upon the waters. Yun ang context kasi nito ay ganito.
Ito ay introduction ng Psalms about the holiness of God and the coming King. Ito yung context nito. So, before we can approach God, of course, we must understand who He is, right? Kailangan lalapit ka sa Diyos na hindi mo kilala siya. Kahit man sa isang tao, basta ka lalapit na hindi mo siya kilala. Kaya dito sa verse 1, it is very explicit that it declares His ownership. The Lord, the earth is the Lord. Di ba sabi niya? The earth is of the Lord. Pag-aari ng Diyos sa libutan ito o ang mundong ito. At dito naman sa verse 2, mapapansin po natin yung power niya. It is explicitly declared or demonstrated with regards to His power na ginawa niya itong dagat na naging pundasyon ng mundong ito. Kaya natitignan natin sa umagang ito ang dalawang napakadakilang katotohanan na nais kong pag-uusapan ng bawat isa sa atin. It talks about the realm of God's dominion and the reason of God's sovereignty. But before we go further, let's pray. Father, we thank you so much once again for this wonderful morning that you gathered us before your very presence to come and praise you, worship you, and most especially, Father God, to learn from your words that serve as our strength, our wisdom in serving you. Bless your words this very morning. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Okay. Kaya ang sinabi ko, dalawa ang pag-uusapan ng bawat isa sa atin. Una, the realm of His dominion. Ano ba ang realm? Now, sabi ng Bible, everything belongs to Him. Ang lahat ay para sa Kanya. Ay sa Kanya. Pag-aari niya. So when I say realm, kingdom. Okay? And when we say kingdom, it is a place or an area, a very specific area of activity where God moves. And what are these areas? Ano yung mga areas na ito na kung saan ito ay dominion ng ating Diyos? Una, mapapansin po natin sa verse 1a, sabi niya, the earth is the Lord, which speaks about the physical world. No? That we see around us. Okay? Yan po. Ang ibig sabihin ng the earth is the Lord. Hindi ito isang partial claim, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, but a total claim. Lahat-lahat. He owns the land, of course, the sky, the oceans, and all the natural resources. Lahat-lahat dito sa mundo ito. Kung ganito pala, it refutes. No, may really refute ang mga ito. The idea that the nature of God, the nature is God. There is an idea, a belief about what we call pantheism. At alam ng mga students natin yan, pantheism, which means everything is God. All is God. Ito, God ito. Gusto natin. Yan po, no? Yan yung tinatawag na anthropocentrism. From the word anthropos, which is man. Centered man. Man-centered. Yan po ibig sabihin yon, no? Or there is a belief of dominionism. They crafted that from chapter 2 ng Genesis, na sabi ng Panginoon, ikaw ang mamahala dyan. So, gano'n, di ba? Meron na, I've seen somebody who's got such belief here in Baguio. At sabi ko, naku, kaya i-claim mo, dahil pag-aari mo nga eh. Yun yung belief. At meron akong alam na dito sa na may business pero na-bankrupt siya sa ganyong paniniwala. So, anthropocentrism. Now, alam mo natin na ang Diyos lamang po. At dapat tayo ay mag-depend sa ating Diyos. Now, so yun yung tinatawag na physical realm or the kingdom of God. Yung pinag-ahalian niya. Physical. At alam mo natin ang mga physical na yan. Lahat-lahat yan. Makikita po natin. Huh?
mga mundong yan, chapter 50 verse 10 to 11, it says that for every animal of the forest is mine, sabi ng Diyos, akin yan. And the cattle of 1,000 hills, lahat-lahat ka na dyan, that is mine, sabi ng Diyos. Kaya wala ito sa loob ng mundo nito, kundi tayong mga tao. That's the even human realm, no? And everything. Regardless of race, no? Every human being, regardless of race, nationality or status, ano man ang status mo, ano man ang lahat-lahat. Walang nagsasabi na ito ay pag-aari ko dahil pinaghirapan ko. Loko-loko ka, kung ka dyan. Di mo alam ang salita ng Diyos. Kung pag-aralan natin ng science, makikita po natin na talagang kinukontrol ng Diyos yan. So, it's found in verse 2 that says, for He founded it on the seas and established it on the waters. Dahil ito yung sinasabi ko na ayaw tanggapin ng mga ibang grupo, the sovereignty of God, sabi nila, hindi pwede. Meron tayong